Marami pong iba't ibang uri ng mga preachers or tagapaglingkod. Iba-iba po yung format na ginagamit nila on how they are going to deliver yung topic po nila. And then from there on, from their topic itself, doon po lumalabas yung kanilang mga iba't may mga mapapalibhagang magsalita. Meron po namang gumagamit ng mga ilang tagapaglingkod na kung saan directly. Yung iba naman ay by example of life, by experience na nararanasan nila, ini-attach sa buhay ng bawat isa. But normally, and it should be, dapat po naka-angkla o naka-align yun sa mga biblical passages. Hindi yung puro pansarili lamang ang babanggitin po. Dapat naaayon sa turo, biblical passages, upang mapalapit po, mailatag. Pagdating po sa audience participation, gaya po ng nasabi ko kanina, involve active participation from the attendees, and we encourage questions, dialogue, and your personal insights. Pero nakakalungkot po, pag may Bible study, bakit nahihiya yung iba na magtanong? Nananatili tayo sa ating pakikinig lamang. Paano lalago ang ating kaalaman kung bilang isang mga Kristiyano, hindi tayo interested makinig? Kaya po sa Bible study, malaya kayong magtanong. Ngunit sa kabilang banda, pagdating po sa sermon, the sermons are more formal teaching delivered by a religious leader. Doon po yung solemn na tinatawag na natin. Kaso sa atin po ngayong practice sa ngayon na nangyayari nga, dahil isa lang po ang ating tagapagsalita sa ngayon, kung kaya pwede natin i-combine. Pwede po natin pagsamahin. Pero malinaw po na may pagkakaiba ang Bible study at ang tinatawag natin sermon. Kasi bilang isang tagapag-sermon o tagapag-delivered ng mensahe, one-way communication po yun eh. Hindi niyo po pwede ako naglalahad ako ng mensahe, magtatanong kayo, mai-interrupt. Mawawala po yung essence, yung message sa utak ng tagapagsalita. Yun po ang ibig sabihin na kung saan ibinibigay natin ang kalayaan, kaayusan at malinaw upang maihayag ng maayos malaya ng isang church clergy o tagapaglingkod yung kanyang sermon ng walang interruptions. In other words, sermons are more formal teaching delivered by a religious clergy or leader during the worship time. Kaya napakalaking importante po, napakalaki o napakahalaga na kapag ka po nagsisermon, ino-observe po natin dito yung silence para maramdaman po natin kung tumutusok sa puso natin, sa isipan natin, yung mensahe ng tagapagsalita during nung sermon. Di ba po? Lalo na pagdating po sa ating tinatawag na Santa Cena. Tinuturo po yan ng ating mga tagapagturo. Pagdating po sa pagtanggap ng ating Santa Cena, dapat po nandun ang kapayapaan, kaayusan, hindi yung kung kailan Santa Cena ay tsaka tayo kung ano-ano ang ating ginagawa. Again, nabanggit ko po, pagdating sa settings, Bible study does not automatically be in this particular congregation. Maaari po natin itong dalhin sa iba't ibang
lugar, sa iba't ibang kaparaanan. But the sermon should only be in our congregations every Sunday, every Thursday of the week, na kung saan nagkakatipon-tipon ang lahat ng mga Kristiyano o yung mga tagapaglingkod ng ating Panginoon. Even na, kahit po hindi dito sa atin sa loob, kunwari mayroon tayong tinawag na isang religious gathering na magkakonduct, pwede rin po doon ang sermon. Kunwari nga po, mayroon tayong mga kapatid na tinawag na may namatay at naimbitahan po na mag-conduct doon ng isang sermon, ay maaari natin doon isagawa kung hindi man po sa loob ng ating panambahan. Napakabigat po ng kaparaanan kapag ka ikaw ay nagtuturo ng isang Bible study. Dahil ang methods po na ginagamit sa Bible study, you have to explain the gospel na kung saan kadalasan ay hindi pa natin mga naiintindihan. Papapansin niyo po yung ating ibang mga tagapagturo. Minsan sinasabi nila po dito, isang chapter, and that looks very unfamiliar para po sa inyo. Kasi nga tayo ay tagapakinig lamang. Kung kaya sa panahon na ito ay ituturo sa inyo ninyo at hindi nyo naintindihan yung chapter and verses na yun, ay maaari kayo magtanong. Explaining the gospel which we do not understand yet. Because teacher is imparting specific knowledge and the people are acceptable to ask question. Kaya po hinihimay-himay natin nang sa gayon po yung understanding natin sa isang specific chapter and verses ay may uniformity. Ay kung hindi po tayo magtatanong kapag ang ating tagapagturo ay kulang o hindi kayo nagtanong, tatanungin kayo ni brother okay po, mga kapatid, nagtanong ba kayo sa atin ng pag-aralan? Gusto niyo matanong, sino ang magbibigay sa inyo ng kaalaman kung hindi niyo tatanungin? Yung nagtuturo. Yung nagturo po, pinag-aralan niya yung topic niya. Ngayon, kung mayroon po kayong alam, maaari kayong mag-meet sa gitna, magpaliwanagan, at magkakaintindihan. Yun po yung essence ng methods pagdating sa Bible study. Sa sermon po, the preacher is the one announcing the good news or the gospel to the people who have not heard. Kaya po kami mga tagapagturo, kailangan handa kami. Iba-iba yung topic namin ibinibigay pagdating po sa sermon. Maaari napapansin niyo po, may mga topic na nakalaan tungkol sa faith, may mga topic na nakalaan tungkol sa family, may nakalaan tungkol sa about sins. Ibang-iba po yan. Napakarami po yan na kung saan ay dapat, kasi normal po kung ano yung nararanasan ng isang ordinary tao, ganyan din po ang mga tagapakinig. Kung kaya dito nakaka-relate kayo kapag ka ang isang tagapagturo ay nag-a-announce ng mga inspirational, motivational messages na kung saan ay nag-a-apply ng ating mga faith. As a result of a teaching, the Bible study, teaching is making a disciple. Kapag natuturuan po tayo, dumadami tayo. Hindi ba po tinuro sa atin sa banal na kasulatan? Okay? Paano ang salvation natin? Way of salvation. Makikinig ka muna. Hindi ka po pwedeng bautisadohan, bautismohan ka agad kung ikaw ay hindi pa nakapakinig ng iba't ibang mga pagtuturo.